Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ay pangalawa kong pagsubok, pangalawang attempt na gamitin itong bago kong action camera, ang Action 5 Pro DJI Osmo. Madalas kong ipag-mix yung pangalan nila, pero I'm sure na alam niyo itong uri ng camera ang ginagamit ko. At ngayon ay Thursday, Huwebes ngayon, 28 ng Nobyembre. Merong flurries kaming nangyayari, nagaganap. Hindi ko alam kung makikita ninyo. Ito yung si Impala, may mga dust puti. Kumpara sa nangyayari sa ibang bahagi ng Canada, ay napapalaban sila ron. At kami dito sa Kalakang, Ontario hindi pa, pero sa bandang norte namin, hindi kalayuan kung saan ako nakatira, north ng GTA. Further pa, like sa Barrie, Barrie ang tawag na doon, Barrie, B-A-R-R-I-E, Barrie. At sa Owen Sound ay merong warning doon dahil may snow rin mangyayari doon. I think nagaganap na ngayon. At may warning din, may mga tungkol sa babala, tungkol sa squall. Squall ay isa sa mga pinakang mapanganib pag nasa highway ka, nasa daanan. Kasi bigla na lang silang sumusulpot at all of a sudden, hindi mo makita yung dinadaanan mo. Namamatay-matay itong aking DJI. Na may timer siya, siguro yung time out na nilagay ko, 3 minutes yata, kaya siguro pababayaan ko na pag naulit muli. Happy Thanksgiving sa ating mga kababayan na mga Americans, Filipino Americans. Kung sino man ang nasa Amerika, napa-immigrant man, or Happy Thanksgiving sa inyo dyan sa US. Napakaganda ng Thanksgiving na to. Isa na namang dagdag na pasasalamat sa natin ito dahil nanalo ang ating kandidato, si President Trump. Kaya natutuwa ako dahil matagal na proseso ang mangyayari, pero magaganap ito. Alam niyo yung proseso ng matagal, nasira na sistema, na alam niyo it will take time para maayos, para may manumbalik uli ang sigla at ang kapayapaan at ang kaginhawahan at ang progreso ay magtutuloy-tuloy muli. Pero hindi tayo nangangamba dahil ano man ang tagal nito, alam natin mangyayari dahil meron na tayong tamang presidente, meron na tayong nararapat na presidente, di ba? Kaya alam ko isa sa mga pinapasalamat ninyo sa hapagkainan ngayon. Sa mga kababayan ko na nakikinig dito na nasa Canada, medyo huli talaga ang Thanksgiving ng US. Halika kayo't maglalakad tayo. Ito lang, across, dito sa end ng cul-de-sac namin. At huli, ginadaos ito tuwing ika-4 na Huwebes ng Nobyembre. Ito isa sa mga pinakamalaking event ng US, ng mga Americans. At dito ay dinadaos ang isa sa mga paboritong sports. Ito yung NFL, National Football League, American football. Sinabi nyo kasing football, magtataka rin ng iba, anong klaseng football?
yung sinisipa sa paa yung bola o yung itinatapon yung bola. Kaya yun, NFL. Yun sa mga paborito kong palaro. Go Bears. Ikaapat na Huwebes ng buwan, ikaapat na Huwebes lagi ng buwan ng Nobyembre ang pagdaraos ng Thanksgiving. Ito'y pasasalamat sa mga biyaya nating nakakamtan, sa mga kabutihan, kalusugan sa pamilya, paggunita. Walang pagkakaiba sa Thanksgiving ng Canada dito sa atin. Anong ginagawa mo, Lakay? Ba't nandito ka? Alam nyo, sinaselebrate namin ng Thanksgiving. Dalawa ang pag-celebrate namin ni Mrs. T ng Thanksgiving. Dito ang aming pamilya. Family tea. Simula pa yung maliliit yung mga bata. Sanggol pa. But even before na ipinanganak sila, ang panahon ngayon, ang pagkakataon ngayon hindi namin nagawa dahil na magsalo-salo kami. Magsasalo-salo kami mamaya, hinihintay ko lamang sila dahil lahat kami ay busy. Si Bunsonita at si Juniorita ay nasa ma-extend pa ba ito? Hindi na. Nasa eskwelahan. 11th grade naman yung si Bunso mo. Oo, pero siya doon eh. Meron siya tawag na open house. Miyembro siya ng council nila at hinayaan ko na mag-participate para mabigyan din siya ng credit. Yung credit na school na yun kakailanganin niya sa kanyang pagkolehiyo. At although lubos napakarami, marami na siyang credit. Marami na, hindi na talaga niya kailangan, pero participation pa rin ang pinagkaloob ko sa kanya doon dahil si Juniorita ko naman ay hindi rin makakadalaw dahil meron siyang exam ngayong Huwebes na taon na Thanksgiving nga. Kaya at si Mrs. T naman ay busy sa hospital. Kung sa mga hindi pa nakakalam, si Mrs. T ay nagtatrabaho sa hospital, sa Sunnybrook Hospital dito sa Toronto. Isa sa pinakamalaking hospital dito sa Toronto. I think pinakamalaki, not isa sa pinakamalaki. Kaya sana nakita niyo pa ako dito. Naka super night mood ito. Nung una kong ginawa ito, medyo okay yung harap, pero nung hinarap, okay yung nakatutok sa akin, pero nung hinarap ko naman at naglalakad ako, pagka yung edge niya may nag-jitter, hindi ko maipaliwanag na, alam niyo yung parang static. Oh, not static, basta magalaw siya at I'm not impressed, pero yung maliit na bagay na yun, wala akong oras na hahanapin ko rin kung paano ma-fix yun. I'm sure it's just a little tweaking, di ba? Tweaking dito sa lilipat ko dito sa nasa tapat ako ng bahay ng kaibigan ko. Makikita niya ako dito. What the hell, Lenny? What the fuck? What are you doing, man? Hey. Kaya happy Thanksgiving sa inyo. Uli. Kanina ako gustong gumawa ng video tungkol sa Thanksgiving kanina umaga, pero hindi talaga kaya eh. Nandito ako sa cul-de-sac namin kung saan lahat ng neighbor dito may phone number yata nila ako. At ako yung takbuhan nila kapag may mga kailangan. Ako yung may tools. Ako yung ako yung tatawagan nila kung kailangan nilang battery booster sa sasakyan nila. Kailangan stuck ang kotse nila sa snow, ay ako din ang tatawagan nila. 7-9 minutes. Ako yung mga at kung ano pa, napakarami. Babalik tayo dito. Dahil dito may ilaw.
Ano bang masasabi ko ngayon? Gusto ko lamang na i-upload ito. Yung una kasi disappointed ako. I keep blabbing. Like just as like always naman, di ba? Pero yun sinasabi ko yung mga more like excuses na hindi ako na awkward yung paghawak ko ng camera, yung mga nakatingin sa akin yung mga kapitbahay, gano'n. And siguro okay mag-bigkas yun ng ilang beses, pero that video was almost 20 minutes eh. Bear with me, malapit na itong matapos. Paparating na mag-in ako, papunta na rito at umorder na lang silang take-out. Magsasama-sama kami dahil hindi nga kami nakapagluto ng turkey or kahit man lang ham. At yung typical naming niluluto, mga cornbread at mga masasarap na mga Thanksgiving na even yung corn. Kaibigan, mabago tayo. Kanina sa aking nakita ko sa balita na hindi daw babakapan ng Partido Konserbatibo sa pamumuno ni Pierre Poilievre ang mungkahi na isulong ang pagbibigay nitong pagbabribe, ang paglalagay, di ba sa atin lagay, sa atin yung suhol na minumungkahi ng liberal ni JT. sa unang video, isa lang yung ginawa kong video na yon. Ilalagay ko dito kung kaya ko. Kung hindi, piling yung hanapin yun. Medyo kakaiba kasi yung ano nun title nun. Pero sinabi ko rin doon na I doubt na babakapan yun may papasa yun, babakapan yun ng partido ni na Pierre Poilievre dahil masyadong malabo yun para sa kanila. Ang konserbatibo talaga, well, pangalang konserbatibo, yun talaga ang isa mga clue ninyo kung paano sila mag-isip at magtakal ng mga problema. Unlike ang mga ibang partido. Hindi pa naman tapos, pero marami pang mga negotiation na hindi natin naririnig, nalalaman. Pero again, ito ang what's lacking sa mga liberal and even sa mga NDP. It's the lack of common sense. At kung titingnan nyo, sasaliksikin nyo talaga, hindi lang common sense ang what's lacking them. Kilala sila na mga impokrito. Even sa US. Kaya, let's not talk about that. Nabanggit ko lang at yun. Ano pa ba? Yung news na tariff, diba? Or sa AKA buwis na I think mag-explode nito ngayon dito sa mga nagba-vlog. Alam nyo, itong iniiwasan ko na nagawa ko to noong nag-uusap ang mga vloggers about mga international students, mga pagdagsa ng mga refugees, lalo ng international students, napakalaki nun. Hindi ko tinatouch talaga yung subject na yun. Although I think I made a couple of videos about that, kung paano sila namumuhay talaga at kung ano yung sanhi talaga nun. At ito na naman na yung mga news katulad itong itong gobyerno, yung tariff na ipapatupad ni President Trump, na President-elect Trump, di ba? At maupusa sa January 20. Kaya ito yung sa mga kinatutuwa ko na nangyayari. Ngayon marami ang nagsasabi ang negatibo tungkol doon, nagpapanik na kagad. Huwag kayong magpanik. Mga kaibigan, huwag kayong magpanik. Alam niyo kung bakit? 25% lang yan. Dahil magiging 50% yan. What do you mean by that, Lakay? Are you kidding me? Saan ka ba nakatira? Listen. Seryoso. Kita ba ako dito? Seryoso ito. Si President Trump ay narito na-elect ng mga taong bayan para gawin ang isang trabaho.
Ito ay cliche. Ito ay bukang bibig ng mga tao at nailing lagi to make America great again and safe. Seryoso to. Seryoso siya at ang kanyang mga binuong gabinete. Sabihin mo kung ano man sabihin mo sa kanyang gabinete, mga outsider, mga dream team, negatibo man o positibo. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, seryoso siya. Hindi pa nakaupo sa office, hindi pa nanunumpa. Hindi pa bagong taon, hindi pa 2025. Heto't nagtatrabaho na siya. At once na maupo siya, ang mga pipirmahan niya, itala ninyo. Dahil napakarami mga importante sa buhay natin. Sinabi ko maapektuhan ng buong mundo in a good way. Hindi agad ginhawa. Kailangan nating lahat magsakripisyo. Ang problema sa atin, lalo na sa karamihan mga Pilipino dito, ay individual lang ang kanilang iniisip. Pansarili lamang. Naturingan na sila ay mga citizen dito or permanent resident. Lalo pat citizen na nanumpa. Natandaan niyo ba yung sinumpaan ninyo, mga naturalized? May sinumpaan kayo, siguro mabuting bisitahin niyo yun. Tandaan niyo, naturalized American, naturalized Canadian na mga Pilipino, we have responsibility here. Kailangan nating suportahan. Malaking bagay ito. Nandito pa ang liberal, namamayagpag pa. Maraming kukunin sa inyo, maraming sisirain sa inyo. Pamumuhay ninyo, kabuhayan ninyo, career ninyo, ang savings account ninyo. Even mga anak ninyo, alam niyo bang sinisira nila? Do a little bit of digging. Malaking bagay ito, malaking trabaho. Hindi nyo ba alam na noong 9/11, ng September 11, nang inatake nila ang New York, ang Twin Tower. Remember that? Ilan lang mga terorista ang nandun? Nalaman nyo ba? Nabilang nyo ba kung ilang terorista ang halos nagpalugmok sa US? Kumitil ng mahigit 5,000 at naapektuhan talaga ang ekonomiya. The last time I checked, it was 1,300 suspected terrorists ang nakalusot sa Amerika. Nanggaling mula Canada. Hindi maganda yon. Ilan ang capable, ilan ang sleeper ngayon, sleeper na nasa US. Ilan ngayon ang sleeper na nasa Canada. Dahil tinatawag na porous border. Alam mo ibig sabihin ng porous border? Porous is almost like there's nothing there. Wala talagang naghahadlang sa kanila para hindi makatawid, para hindi ma-inspect. It's just literally an open border. Seryoso si Trump. Seryoso ang kanyang gobyerno. Seryoso ang kanyang administrasyon. Kailangan matapos ito. Kabi-kabilaan, norte at south ang atake sa atin ng mga illegal immigrants at terrorists kabilang nun. Pag sinabi mo, inisip nyo mga Latino mga nandun, magaling ng South America? No. They're Chinese, they're Arabs that are sinasabi nating potential na even North Koreans, I believe. Marami. These are all sleepers. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kanilang network. Nagtataka kayo siguro, bakit nangyari ito, Lakay? Sa administrasyon nila, alam niyo ba si Biden? Alam niyo ba si Trudeau, ang liberal at ang Democrat? Makikita niyo na magkaiba naman yun. May pagkakaiba nga, pero itong mga ito ay progressive. Itong mga ito ay hindi ito ang mga sinauna ninyong liberal, hindi ito ang mga sinauna ninyong Democrat. Even naman konserbatibo, hindi na, nagbabago na. Alright? Conservative is always on the right side. At yung mga nagsasabi na against sila sa immigration, wake up. Hindi totoo yun. They just want control. They just want order. Makontrol nila ng tama. Dahil para sa atin dito. Ilan sa inyo ang pinitisyon noong 70s, 80s? It takes a while.
Yun ang tamang proseso. Hindi yung susulpot ka na lang at tatawid ka ng bakod or ilog or gubat or bakod. Hindi ganun. Yan ang mga dahilan kung bakit hindi nakaka-assimilate ang mga tao, dahil hindi nila nakita yon in the first place. At saan sila babagsak? Pagkadating nila dito, sa Canada man o sa US, ang mga taong ito na hindi dumaan ng maayos sa proseso. Saan sila babagsak? Sa kapwa nila, sa isang lugar kung saan hindi lang kailangan matutong mag-Ingles. Hindi lang nila matutong ang kultura ng isang bansa, ang bansa na to. Dahil, bakit kailangan nila yun? Bakit nila kailangan? Dahil mismo ang gobyerno ay magbibigay sa kanila, hindi lang kailangan magbanat ng buto. Hindi katulad natin, ewan ko sa inyo, kapanahunan ko, we have to assimilate, we have to know. Kailangan naming malaman. Ang excitement ng pagkakaroon ng unang trabaho, minimum wage man ito, ang excitement pag-open ng bank account, ang excitement, feeling na makita mo ang iyong pagbili mo ng unang mong kakarag-karag na kotse at ang iyong simple payak na apartment. Napaganda ng pakiramdam at alam mong pagyayamanin mo ito. Alam mo, naghirap ako at alam ko na kung magtatrabaho pa ako, kung magsisikap pa ako, mas malaki pa, mas maganda pa ang buhay na makakamit ko. Dahil tingnan nyo, meron akong kotse, meron akong apartment, meron akong savings account. Yan ang mga nawawala sa atin ngayon. Dahil pagdating nila dito, either napakayaman mo na, nabibili ka na ng bahay at ng mga luxury cars. That's nothing wrong with that. Pero ang sistema na nangyayari sa atin ay masyadong loose sa atin. Ang mga tao ng mga businesses dito na sila na lamang ang mami-ari ng bahay, mga banyaga. Balikan ninyo ang mga nakaraang taon. Yun ang sistema dito na naapektuhan pati ang mga mamamayan mismo dahil sila mismo hindi maka-afford ng bahay dahil sa mga nangyayaring loose kaluwagan ng gobyerno. Administrasyon again, Yeti. At paano naman yung mga dumaan dito ng napaka 22 minutes. Dumaan dito ng napaka dali na hocus-pocus ang ginawa na hindi talaga naayon sa batas. Sa tingin nyo ba na magiging mabuting mamamayan ng karamihan sa kanila? Na i-abandon nila ang masasama nilang kultura? Tayo. Yun yung parent ng ng kapitbahay namin. Actually, yung kapitbahay namin may anak at nakisakay at dinrive nung kaibigan ng yung kapitbahay namin may anak at inihatid nung inihatid yung anak niya nung kaibigan. Siguro mayroon sila nakipaglaro sila sa bahay. Ganon. At ngayon, umuwi na. My goodness. Alam nyo, I will never be a good speaker. 24 minutes. I will never be a good speaker. Tatapusin na to, kaibigan. At ano pa ba? Yung sinabi ko sa inyo 50%, the reason why 50% binanggit ko dahil hindi biro nga itong mangyayari sa atin. Pero alam nyo, ang kailangan lang katulad
Walang kabutihang nagawa si Justin Trudeau. Every time na meron siyang pagsubok na gagawin at kailangan ng suporta, humihingi ng suporta at umaasa ang taong bayan na gagawin niya ang tama, he always fumbled the ball. He would fumble the ball. He always fumbles the ball. Yeah. Alam mo yung fumble? Fumble yun yung sa football na pag binigay ng quarterback sa isang for example sa isang running back yung football, ano man na mangyari, gaano man kalakas ang tama sa iyo, ang tackle sa iyo ng kalaban, ng depensa, you have to keep that ball with you. Kahit sa pagbagsak mo, hawak mo, yapos mo pa rin ang football. And Justin Trudeau, every time na nasa kanya ang football, he would fumble. At yan ang nakikita kong mangyayari. Yan ang nakikita kong mangyayari kay Justin Trudeau. Dahil hindi lang hindi lang ang reasonable ang hinihiling ng Amerika, ng leader ng Amerika. Reasonable ang hinihiling ni Trump. At ito ay ang i-secure ninyo ang border. I-secure ninyo ang border. It's literally an open border. Hindi lang yon. Napakaraming droga. Napakaraming droga, mga kaibigan ko. Alam niyo ba yung droga? Okay. And you can check this out. Ang droga na nanggagaling sa US, ang pangunahing nilang biktima ay between 18 years old. Listen to this. Ang pangunahing biktima sa mga droga na nanggagaling sa China, nanggagaling sa China yon, mga fentanyl at mga iba't ibang uri ng drugs. Fentanyl, at sino nagdadala nun? Sino pa ang katulong nila? Ang cartel, ang Mexican cartel, at kung ano-ano pang mga sub-organization na nagdadala nito. Pero mainly, ang China, sa tulong ng cartel. Ang pangunahing biktima nila ay between 18 years old hanggang 45 years old na mga kalalakihan. Alam nyo ba yung 18 to 45? Yun ang, tapusin ko na to, yun ang edad kung saan kailangan ka ng bansa. Productive. Iyon ang panahon na maghahanap ka ng trabaho, tutulong ka sa ekonomiya ng bansa. At yun ang mga nasisira ng mga drogang ito. May naggyera nangyayari, hindi nyo alam. And you all care about yourself. Na kung paano tataasan ang inyong tax, which is, you have the reason to, but tama lang na mag-worry ka dahil may pamilya ka, dahil may mga bills ka. Pero, kailangan lawakan ninyong isipan ninyo. Kaibigan, kailangan lakawakan yung isipan ninyo. Dito ko lang tatapusin, kaibigan. At hindi ko alam kung paano ko ito itatitle. Lalagyan ng pamagat or even thumbnail. Siguro yung thumbnail ko yung nakatapat sa akin yung headlight nung Volkswagen. That's a nice Volkswagen. I would assume that's a Tiguan. That's a nice one. Happy Thanksgiving sa inyo mga kababayan ko sa US. At sana marami pang mga blessings at mga tagumpay ang ating makamit. Marami pa naglalaro sa utak ko, gusto kong sabihin sa inyo, pero sa ngayon tapusin ko na ito. I'm sure may mga nakalimutan naman ako, hindi ko naituloy ng mga paksa. Pero kaibigan, again, hanggang dito lang. Kaibigan, padayon.
paano ko ito papatayin. Oh, ito.